morning mga kasabong, mga ka-Rivolman at mga ka-Terrific. Ito uli ang inyong Doc ng Bayan, si Dr. Ted Makadagdag, na pag-usapan natin ang mga common na nakikita natin sa ating mga manok habang tayo ay nasa farm, at mga kunting kaalaman na pwede nating i-prevent o ang itong mga sakit na ito, o kaya i-treat mismo itong mga sakit na ito. Ngayon may kasama ko ngayon, may guest tayo, isang breeder na matagal na, no, sa kanyang farm. Ang ating guest ngayon ay isang engineer, at may kunti siyang katanungan para din maklaro natin ang ating mga problema, mga sakit sa ating mga manok, sa ating manukan. Pinakakilala ko sa inyo ang may-ari ng UGF Farm, si Engineer Valenzuela Raul. Engineer, good morning. Good morning, Doc. By the way, Doc, is the UGF Farm, Unicorn Game Farm, means UGF. Magduduble na, Doc, magsabi kay UGF Farm. UGF means Unicorn Game Farm. Nandito ko ngayon, Doc. Good morning to Rivolman at sabongin ko sa Pilipinas. Nandito din ako ngayon. May tatanong din ako sa Doc ng Bayan natin about sa mga sakit na dinidiscuss ko sa inyo ng integrative ways of breeding, conditioning and pointing, about the sisiw management. Ang binigay ko yung tips. Nandito ngayon kay magtatanong din ako ni Doc kung ano talaga ang pinaka-best to prevent o to cure itong mga sakit natin from 1 month to 4 months. Kaya dyan talaga masakit sa ulo natin. Pag pumasok na yung mga sakit yan, like number 1, yung malaria and other cause sa mga sisiw. Doc, good morning. So pag-usapan natin ngayon yung mga common, no? By the way, ako pala ay hindi veterinary medicine. Ako ay isang general surgeon by profession, na may kunting alam din sa mga sakit na related din, na may katumbas din sa sakit sa tao, no? Kagaya ng pag-usapan natin, engineer, yung coccidiosis. Yes. Isa sa pinaka-common na sakit sa ating farm na nakikita. So, especially yan, Doc, mga 1 year to 1 month to 2 months yung nag-iipot ng dugo. Oo, pero ang coccidiosis kasi, pagbaba mo ng manok sa lupa, pwede na siya makakuha ng coccidiosis. Ang coccidiosis kasi cause ng protozoa yan. Ibig sabihin ng protozoa, yung pag napisa ng itlog, naging buhay na siya, yun ang protozoa. Pumapasok na sa katawan ng manok. Pagka, halimbawa, yung nakatuka ang sisiu ng ipot o sa lupa na meron siyang coccidian protozoa, papasok yan sa bituka, so makukos siya ng coccidiosis. So, pag natuka uli ng isa ng pagkain o sa lupa o ipot niya na may coccidian protozoa, lilipat uli sa iba. Nagawawa, Doc. Yun. Therefore, Doc, ano pag-prevent ito? Nga yung manok hindi makakain yan? O may prevention ba yun? Before natin ibaba doon sa ground, painumin natin yung manok? Oo. Ano ba talagang special na, direct to the point, kung ano talagang prevention o pag-cure nga hindi siya dumating ng ganung kalala, nga ang importante umiipot ng dugo. Ang importante talaga dyan yung kalinisan ng brooder natin, no? Kailangan malinis lagi, na walang matutuka itong mga tissue natin na coccidia. Oo, kasi ang kalinisan, yun talaga ang number 1 sa Therefore, Doc, yung prevention. ating mga manok, diba, nagpupantay ng upa, ng arsal. Therefore, mga ilang araw yung arsal natin nandiyan sa brooder natin, linisan natin every day ba? Every 2 days or every week? Mas
madalas, mas maganda. Yes. Siyempre. Kaso mas magastos na lang. Alam mo naman ang arsal ngayon, mamahal na, baga na 1 kilo ng bigas. Siguro, 3 days. 3 days, okay na. No, tapos, ang raisal ngayon, ibilad mo sa araw na mainit talaga na pwedeng pumatay ng protozoa. Hindi mo na siya diretso. Hindi mo na siya diretso sa brother. Ibulat mo muna sa init. Yung nilinis mo na raisal, pwede mo yan ibilad sa sobrang init na araw. O kaya kung masipag ka, edi inuto mo siya sa lata na may tubig. Yung aking dok, pagkatapos, sabi ko, isunugin ko, ilalagay ko doon sa mga yung tanim natin. Mga Pwede, baga fertilizer. Doon ko nalagay. Therefore, yung bisa nilagay mo doon, kailangan hindi din makapuntang manok doon. Kaya pagpunta dok, kakain na manok, di same. Hindi ang Coccidia protozoa, patay yan sa apoy. Kasi bakterya yan. Therefore, dinay mo muna siya, daling sa paglinis mo, idiretso mo doon, paglagay doon sa mga tinanim mo mga vegetable, kailangan sunugin mo muna, tapos sunog, ilalagay mo na. Mas maganda. Kontra kay mga manok din mo, may punta doon. Mas maganda. Tapos kung halimbawa may Coccidia ng manok, ang symptoms mo, ang dumi ng manok, may dugo. Kasi ang Coccidia, protozoa, kinakagat-kagat niya yung mga bituka. So dumudugo. Dumudugo. Pag tayo niya, may dugo yung tahi, no? So, ang sa mga narinig ko diyan, no, kaya sa mga literatures na tungkol sa protozoa ng Coccidia, maganda itong sulfatrim, no? Kasi itong sulfatrim, meron itong aprolium. Ang aprolium, pag pinainom mo yan sa manok, ang protozoa ng Coccidia nangihina, no? Pero hindi siya namamatay. Nandiyan pa din. Andiyan pa rin. So pag andyan pa rin yung protozoa, na stimulate niya yung katawan ng manok, ang katawan ng manok, ang dugo ng manok, na mag-produce ng antibody. Kasi kung wala ng protozoa, hindi ma-stimulate yung katawan ng manok na mag-produce ng antibody. So kung meron ka ng antibody laban sa Coccidia, edi yung katawan mo mismo may protection na. Kasi ang antibody sa amin, ano yan yun ang sundalo ng katawan natin para lahat ng bakterya na pumapasok sa katawan ng tao. Siya ang baga magkuhan. Siya ang lalaban. Siya magpapa-normal. So kung meron ka ng antibody, hindi may tagalaban na sa Coccidia. Therefore, Doc, yung sulfatrim, yun ang magbibigay ng antibody. Yung aprolium. Aprolium nga ng isang kuan diyan, isang elements na yung ingredients diyan. Tapos may kasama itong sulfatrim, kasi yung sulfatrim bactericidal. Sa tao yan bactericidal ang tawag namin. Na pinapatay niya talaga ang bakterya. No? So magandang kombinasyon nito. Kasi kung mayroon kang aprolium, mag-stimulate ng katawan ng manok mo mag-produce ng antibody para sa matagal na prevention against coccidiosis. Therefore, Doc, before mo bisa nilagay mo siya, di pa siya darating ng ganun na sakit, mag-prevention ka lang, magpapainom ka na yan. Pwede. Para pwede. Meron na, magkuha na niya yung antibody ng manok. Pwede rin, pero ang side effect din. Ang nag-i-stimulate kasi ng antibody, yung mismong protozoa. Yung kagaw mismo. Yung kagaw mismo. So kung wala kang kagaw, walang mag-stimulate ng katawan ng manok mo para mag-produce ng antibody. Makita mo lang mayroon na siyang symptom. Yan. Aprolium talaga maganda kasi pahinain niya yung protozoa. Hindi siya maka-cause ng infection.
So wala siyang coccidiosis. Tapos may sulfatrim, ang mga bakterya doon na kasama ng coccidia, papatayin ng sulfatrim. Kasi kung may coccidia ka, kadalasan nagkakaroon din ng bakterya. Kasi humihina yung manok mo, tumutubo naman yung mga bakterya. Yung isa nga sakit, Dok, yung malaria, nga kasama din yan, nga to prevent, to cure Oo. malaria. Ito, sulfatrim, meron din itong anti-malaria. Kasi ang symptoms minsan ng mga sakit, halos iisa. Hindi mo lang malaman kung malaria ba ito o coccidiosis. Yung malaria kasi, Dok, malakas kumain, tapos nag-iiba ang kulay ng manok, O namumutla. namumutla. Oo. Ang lakas kumain, hindi siya tumataba. Oo, kasi pag malaria kasi, sinisira niya yung mga red blood cells. So namumutla yan kasi walang red blood cells. Ang red blood cells, yun ang nagdadala ng oxygen. Bakit ko anong kuwan yan, Dok? Namumutla to, ang lakas kumain. Kasi sira yung red blood cells. Ang red blood cells, yun ang nagdadala ng oxygen. Kung wala kang red blood cells, wala kang oxygen, mamumutla ka. Yung bakit malakas kumain? Kasi hindi naman na-apektuhan yung appetite ng manok. So, Tapos, pero pag tumagal yan, maapektuhan din yung appetite ng manok kasi maapektuhan yung health niya. Tapos, Manghina, tapos nakita ko din, Dok, bigla lang siya mamamatay. Yun. Kasi wala na siyang oxygen Sira na lahat yung red blood Pag cells nakita niya. ko sa usadik, Dok, pag matagal na siya, hindi mo siya makuha nga ng sakit. Hindi mo makuha ang symptom. Pabayaan mo lang. Patay na. Hindi. Nakaumpisa na siya. Oo. Ang tagal ang curing. Bakit anong kuha niyan, Dok? Matagal kasi yung Ang tagal ang curing niyan. Baka kita mo yung medicine mo, nga in-intake niya, nga binigay mo for curing. Baga, ano ba itong medicine? Baga hindi mo magpa-cure itong sakit. matagal, lalo ng malaria, matagal talaga kasi papatayin mo muna ang malaria. Tapos ang manok natin magpo-produce naman siya ng mga red blood cells. Mga batang red blood cells, no? Kung ilang araw yan bago siya mag-produce ng maraming red blood cells, saka siya unti-unti